Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. DZBB, Super Radio. Number 1! Oras alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalan. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril, taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat yung malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Mainit na panahon, asahan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Sa pagtayo ng pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dumangas, Iloilo. At Katarman, Northern Samar ngayong araw. Kahapon matinding init din ang naranasan sa Dumangas, Iloilo kung saan pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index. Habang umabot naman sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Katarman, Northern Samar. Markado! Department of Health, pinag-iingat ang publiko laban sa heat stroke ngayong panahon ng tag-init.
Grabe ang init ng panahon, lalo nitong weekend. Paalala po ni Health Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, ugaling uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig para maiwasan ang dehydration na pangunahing dahilan ng heat stroke. May galing magsuot ng maluwag, presko at light-colored na damit at iwasang lumabas o magbilad tuwing tirik ang araw na mula na 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung hindi naman maiwasang magbilad sa araw, ugaliing sumilong o magpahinga ng 15 minuto kada 1 o 2 oras na nasa initan. Siyempre may mga pagkakataong nasa labas tayo. Halimbawa, maglalakad ka. Huwag kang magbabad dun sa arawan na ugaliing sumilong pa rin para iwas po sa heat stroke ngayon pong panahon ng tag-init. Markado! Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, nakaamba na naman bukas. Sa pagtaya ng oil industry source, posibleng tumaas ng 20 pesos hanggang 21 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 6 pesos and 5 centavos hanggang 7 pesos and 5 centavos naman ang nakaambang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Dahil dito maaari nang pumalo sa mahigit 170 pesos ang kada litro ng diesel, habang 120 pesos kada litro naman ang gasolina. So, parang nag-triple na yung presyuhan na dati nasa lang ito 50, 55. Mataas na yung 60. O pagkatapos ito, nag-170 diesel, 120 naman ng gasolina. Napakalaki ng pinagbago sa presyuhan. Markado! Mapapansin nyo, yung iba hindi na nagdadala ng mga sasakyan Talagang public transportation na lamang yung masasandigan. Ang problema kapag halimbawa yung yung public transport natin hindi pa maayos, di ba? So kaya kinakailangan na magsilbing wake up call sa pamahalaan na pagbutihin pa, pag-igihin pa yung ating public transport para makahikayat ng mas marami mga pasahero. Isipin nyo na lang kung halimbawa bus o MRT o di ba yung mga trains natin, mas marami yung kayang i-accommodate kaysa dun sa mga sasakyan na halimbawa 4-seater o kaya 7-seater. Kumpara mo na lamang mas maraming masasakay, di ba? So gano'n, malaking kabawasan din sa kalsada kung halimbawa maraming mga pasahero ang gumagamit ng ating public transport system. Kung ito nga mapapaganda pa. Ipinatupad naman at taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG, posibleng masundan pa sa mga susunod na araw. Sa ngayon pumapalo na sa halos 1,500 pesos ang kada 11 kilogram na tangke ng LPG matapos ipatupad ang 17 pesos hanggang 36 pesos kada kilo na taas presyo noong April 1. Ayon kay Arnel T., presidente ng LPG Marketers Association, utay-utay ang pinatutupad na taas presyo kaya asahan ng masusundan pa ito sa mga susunod na araw. Dahil dito binabantayan ng mga nagbebenta ng LPG ang dami ng binibili ng isang customer para mapigilan ng illegal na pag-iimbak sa gitna ng krisis sa langis sa bansa. Markado! Presyo naman ng mga produktong petrolyo sa bansa hindi agad bababa kahit pa pumayag ng Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ang mga barko ng Pilipinas na may kargang krudo. Yan ang sinabi ni RJ Secretary Sharon Garin sa kabila ng pagtitiyak ng Iran na magiging ligtas at maayos ang pagdaan ng mga Philippine flag vessel, energy sources at lahat ng tripulanteng Filipino sa Strait of Hormuz. Ay sa kalihim, layon lamang ng pagpayag ng Iran na makadaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz na mabawasan ang pangamba sa supply ng langis sa bansa at mabigyang proteksyon ang mga kargamento at tripulanteng Pilipino. Pero hindi ito nangangahulugan na agad ng bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng hakbang para matugunan ang problema sa supply at presyo ng krudo sa bansa. Markado! Pagpayag naman ng Iran na padaanin ng mga barko ng Pilipinas na may dalang krudo sa Strait of Hormuz, walang saysay kung hindi nito mapapababa ang presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Mar Balbuena, chairman ng Grupong Manibela, mas makabubuti kung may mapagkukunan ng Pilipinas ng langis maliban sa Iran na mas mababa ang presyo. Nais na naman malaman ng grupo kung anong barko na papuntang Pilipinas ang sinasabing padaraanin ng Iran sa Strait of Hormuz. Markado! Pagbaba naman ang presyo ng petrolyo, posibleng sa Hunyo pa maramdaman. Tagal pa to. Ano pa tayo? Abril pa lang tayo So ibig sabihin, 2 buwan pa tayong magtitiis.
at posibleng magkaroon pa ng panibagong pagtaas. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat madali na ang implementasyon kung sususpindihin o babawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Hanggang ngayon kasi wala pang monitoring na ginagawa ang pamahalaan dahil hindi pa naipapatupad ang batas. Samantala, dapat tinumanong pag-aralang mabuti ang pagtanggal sa Value Added Tax o VAT sa langis dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Markado! Presidential Communications Office o PCO nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng fake news hinggil sa energy situation sa bansa. Sa gitna na rin niya ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, ang anumang pagtatangkang linlangin o lituhin ng publiko tungkol sa energy security, supply o pricing ay ituturing na seryosong paglabag na maaaring magresulta sa pagkakulong sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Kaya hinumok niya ang publiko na magtiwala lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa opisyal na sources upang hindi mabiktima ng fake news. Markado! Samantala, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB magpapatupad ng 4-day work schedule simula ngayong araw. Sa abiso ng LTFRB, ito'y bilang tugon sa Memorandum Circular 114 na nilabas ng Malacanang, dala yung makatipid ng enerhiya sa gitna ng gera sa gitnang silangan. Sa ilalim nito, mga tanggapan ng ahensya ay bukas mula Lunes hanggang Huwebes ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at walang pasok o trabaho tuwing Biyernes. Para naman matiyak ang walang patid na paghatid ng serbisyo, ang mga transportation inspector ng ahensya gayon din ng 24/7 hotline team at iba pang empleyado na may kahintulad na tungkulin ay manatili sa 5-day work week. Markado! Samantala, pagbibigay ng libreng sakay sa mga tricycle, sisimula na ng Caloocan City LGU ngayong araw. Ayon kay Caloocan City Mayor Along Malapitan, kabilang sa TODA na maghatid ng libreng sakay ang Rabos Toda sa Barangay 86, Mat Toda sa Barangay 143, Dar Toda sa Barangay 35 at JMMT sa Barangay 95. Magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi kung saan maaaring magpatid ang mga pasahero sa anumang lugar na sakop ng lungsod ng Caloocan. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 695 pesos ang bawat tricycle driver para sa 2 oras na serbisyo kada araw. Markado! Doon naman sa Maynila, mga jeep, di ba? Dapat talaga may mga kanya-kanyang inisyatiba yung mga LGU natin. Galaw-galaw. Para makatulong naman siyempre sa inyong nasasakupan. Paggamit ng mga electric vehicle o e-vehicle, nakikitang alternatibo ng ilang Pilipino dahil sa mataas na presyo ng langis, bunsod ng gera sa gitnang silangan. Sa ulat ng GMA News, sinabi ng ilang gumagamit ng e-vehicle na mas nakatitipid sila sa e-vehicle sa halip na gumamit ng mga dikasalinang sasakyan. Ginagamit naman ng bilang pampublikong sasakyan ng mga e-vehicles sa ilang lugar sa Metro Manila, ngunit tumaas na rin ang halaga ng pagpapakarga ng mga charging stations. Dahil dito nag-alok ng libreng electric charging stations ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para alalayan ng sektor, habang binibigyan naman ng insentibo ang mga gumagamit ng e-vehicle sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Act. Markado! Operasyon naman ng mga kumpanya ng langis, maring i-take over ng pamahalaan lalo na kung may mga nangyari pang pang-abuso. Itong sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson lalo na ngayong may deklarasyon na ng State of National Emergency. Ayon kay Lacson, may mga probisyon ng batas na maaaring gamitin para gawin ito. Bukod sa pag-take over sa operasyon ng mga kumpanya ng langis, maaaring na niyang i-take over ng pamahalaan ng operasyon ng mga transmission company at ng natural gas industry. Kasabay nito, pinababalikan din ng senador sa gobyerno ang nasa 70 gasoline station na natukoy na nagtaas ng presyo ng produkto kahit hindi pa dapat magtaas. Markado! Gobyerno hindi na kailangang mangutang para may pantugon sa krisis sa langis. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mayroong tinatayang 230 billion pesos na pondo na maring hugutin ang pamahalaan. Ngayon man, kailangan umunong pag-aralang mabuti ng gobyerno kung saan gagamitin ang pondo, paano ipatutupad at kung paano ito makatutulong sa mga mamamayan. Markado! Posibleng joint and gas explorations naman sa pagitan ng Pilipinas at China. Suportado ng Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ayon kay Lacson, malaki ang magiging pakinabang ng Pilipinas dito lalo na ngayong may problema sa petrolyo. Kaya man dapat lamang umanong tiyakin na maliwanag sa mga dokumento na 60-40 ang hatian na pabor sa Pilipinas. Markado!
Department of Health tiniyak naman na nakasubaybay sa posibleng epekto ng krisis sa langis sa presyo at supply ng gamot at maging ng serbisyong medikal. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, sa ngayon ay marami pang supply ng gamot sa bansa kaya walang dahilan para tumaas ang presyo nito. Tuloy-tuloy din naman ang serbisyo ng mga ospital, bagong urgent care and ambulatory service o bukas center at mga programa ng DOH. Samantala, sinabi ni Herbosa na nakahanda rin ng DOH na tumulong sa binuong Unified Package for Livelihoods, Industry Food and Transport o UPLIFT Committee para matiyak na tuloy-tuloy ang public health service sa gitna ng krisis. Markado! 67 Pilipino naman mula sa Qatar na naapektuhan ng gera sa gitnang silangan, ligtas nang nakauwi sa bansa. Sa social media post ng Department of Migrant Workers o DMW, kabilang sa mga umuwi ang 54 na overseas Filipino workers at 13 nilang dependents. Sinalubong sila ng mga opisyal ng DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kung saan agad silang binigyan ng tulong gaya ng pagkain, tulong pinansyal, medikal at pamasahe para makauwi sa mga probinsya, gayon din ng pansamantalang matutuluyan. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 500 Pilipino mula Qatar ang nakabalik ng ligtas sa Pilipinas. Markado! At mga kwalipikadong OFW na apektado naman ng krisis sa Middle East, papayagang makapag-withdraw ng kanilang savings sa Pag-ibig Fund. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, Chairman ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, inaproba ng Special Benefits Package para sa mga nirepatriate na OFW para maibsan ang epekto ng gera sa gitnang silangan. Sa alam nito, maaaring mag-apply ng mga kwalipikadong OFW member para i-withdraw ang 100% ng kanilang Pag-ibig Regular Savings at Modified Pag-ibig 2 or MP2 savings. Maaaring mag-avail mga ito ng 3 buwang moratorium sa kanilang Pag-ibig housing loan payments nang walang interest at multa. Markado! Mga kapuso, yan pang una bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay din lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 14 na minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! DZBB Super Radio #1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Pero hindi ka normal na... Mali. Hindi ka ordinaryong tao. May espesyal kang kondisyon. Isang kondisyon na hindi lahat ng tao makakaunawa. Kaya nga nandito ako para sa'yo eh. Para tulungan ka. Para protektahan ka. Suma sa puso.
Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy nating pagsaluhan ang mga balitang nakakaapekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 18 minuto, makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Lalaking naaktuhang nagnanakaw sa isang bahay sa Quezon City. Arestado, alamin natin ang buong detalye ng ulat na yan mula kay James Agustin ng GMA News. James? Mark, good morning. Nakunan sa video ng isang concerned citizen ng insidente ng akyat bahay sa barangay San Bartolome, Novaliches, sa Quezon City madaling araw ng Biyernes Santo. Ang isang lalaki makikita na lumabas mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakatakip ang kanya mukha ng itim na tela habang naglalakad paalis sa lugar. Ayon sa pulisya, agad na nai-report ng concerned citizen sa 911 ang insidente, kaya mabilis itong narespondihan. Arestado ang 33 anyos sa suspect na napag-alamang residente ng Cainta, Rizal at dumayo lang dito sa Quezon City. Sa investigasyon, nasa bakasyon na may-ari ng bahay na mangyari ang krimen at walang tao noong mga oras na yun. Pero sahang binuksan daw ng sospek ang sliding door sa ikalawang palapag. Nabawi mula sa sospek ang ninakaw na 2 relot, ilang alahas na nagkakahalaga ng 61,500 pesos. Pero hindi na nakuha ang iba pang alahas na nagkakahalaga naman na mahigit sa 236,000 pesos. Sabi ng sospek, nagawa niya ang krimen dala ng pangangailangan. Sa record ng pulisya, taong 2006 nang maaresto ang sospek dahil sa pagnanakaw. Menor de edad pa siya noon. Ngayon, maharap ulit siya sa reklamong robbery. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako si James Agustin ng GMA News para Super Radio DZBB. Dapat to. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat, James Agustin ng GMA News. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At syempre, good morning sa mga kapuso nating mga maagang gumising. Andyan nakatutok sa atin sina Anselma Gonzalez, Linda Zafra Miranda, Mauro Jun Aspeliaga. Siyempre, sina Aton Tinina Fangon, good morning. Ayan, at nakikinig din sa atin si Mon Samson. O, kape-kape na. O, yung mga kapuso po nating OFW. Saan man kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Salamat po. At siyempre sa mga motoristang laman ng kalsada, ingat-ingat tayo saan man tayo papunta. Markado. Balik po tayo sa balitaan. Government Service Insurance System nagpatupad ng balik-ginhawa modified 3-month loan moratorium o palugit sa mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng isang beses na refund ng kanilang bayad sa utang. Sa ilalim ng balik-ginhawa, magpapatuloy ang pagkakaltas sa utang, ngunit ang katumbas ng hulog mula December 2025 hanggang February 2026 ay ibabalik ng buo at isang bagsakan sa account ng mga miyembro. Voluntaryo ang paglahok at kapag naprobahan ang pagbabayad sa utang ay palalawigin ng 3 buwan ng walang dagdag na interes o multa. Sinabi ni GSIS President at General Manager Vic Veloso na idinisenyo ng ahensya ang balik-ginhawa para maghatid ng agarang ginhawa habang pinananatili ang katatagan ng pondo ng mga miyembro nito. Markado.
Mga lider ng iba't ibang bansa hinikayat naman ni Pope Leo XIV na tapusin na ang mga sigalot sa daigdig. Sa kanyang Urbi et Orbi blessing sa libo-libong mananampalataya sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na tila nasasanay na mga tao sa karahasan at makabubuting piliin ng mga nangunguna sa digmaan ang kapayapaan. Hinimik din ng Santo Papa ang lahat ng talikuran ng anumang plano para sa kapangyarihan at pananakop at akitin ng Diyos na dalhin ang kapayapaan sa mga lugar na sinalanta ng gera. Samantala sa kanyang Easter Vigil message noong Sabado ng gabi, sinabi ng Santo Papa na hindi dapat maging manhid ang lahat sa mga hindi pagkakaunawaan sa iba't ibang panig ng mundo. Markado! Mga nagbakasyon naman sa probinsya ng Semana Santa at pabiyahe pabalik ng Metro Manila inaasang daragsa sa mga expressway hanggang ngayong araw. Ayon kay Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, nakandang mga expressway sa inaasang dagsa ng mga motorista ngayong araw. Oy, may pasok na. Meron ng pasok. Baka mamaya nagkakatamaran pang bumiyahe. Batay sa monitoring ng TRB, walang naranasang pagbigat ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong Semana Santa. Kapansin-pansin din umano na mas kaunti ang mga motorista na lumabas ng Metro Manila ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon nung nakaraang taon. Dahil po yan, siyempre dun sa mahal na presyo po ng produktong petrolyo. Marami po yung hindi na gumamit ng kanilang mga sasakyan. At ang ginawa na lamang, nag-abang po ng mga bus. Dun sila mga nagsisakayan. Kaya marami rin mga naging chance passengers po. Samantala, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nakanda naman sa pagbabalik Metro Manila ng mga nagbakasyon na sa probinsya ngayong Semana Santa. Ayon kay LTFRB Chairperson na Tony Vigor Mendoza II, inatasan niya ang lahat ng mga regional office sa bansa na patuloy na mag-inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan upang masiguro ang roadworthiness ng mga ito, lalo na ang mga pampasaherong bus. Inatasan na rin ng kanilang mga personnel na makipag-ugnayan sa mga law enforcement agency upang masigurong nasa maayos na pangangatawan at pag-iisip ang mga tsuper. Noong nakaraan, di ba, merong mga drug test na ginawa? Dapat yan na regular na gawin. Kasabay po nito, hinimok din ng LTFRB ang mga pribadong motorista na siguraduhin nasa kondisyon ang mga sasakyan, lalo na ang mga may mahahabang biyahe. Markado! Nasa 59 naman insidente ng pagkalunod na itala ng Philippine National Police sa iba't ibang bahagi ng bansa sa panahon ng Semana Santa, batay sa monitoring ng PNP. Bukod sa pagkalunod, nakapagtala rin ng 71 na insidente ng sunog at 455 na aksidente sa lansangan noong Holy Week. Pero patuloy pa umanong sumasalalim ang mga naturang bilang. Sa ngayon, natili pa rin naka-full alert ang PNP para matiyak ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga motorista. At nung nakaraan, meron ngang report din ng PNP na meron silang naisalba. Katawang yung PCG dun sa mga insidente ng pagkalunod. Yun ang kagandahan naman kapag merong increased presence, di ba, doon sa mga matataong lugar. Hindi lamang natutukan yung mga pantalan, hindi lamang nabantayan yung mga simbahan, maging siyempre yung mga tourist destinations po natin. Yan po tinauhan po ng PNP. So, whole of government approach po ang ginamit dito. At ayan, maantabayan po natin yung mga update pa. Pero so far, yung sa insidente po na yan, yan naman po agad po na mga natugunan. Tsaka effective yung hotline Lahat pwede mong isumbong dun yung 911 po natin. Markado! Teka, ito, speaking of police, nakikinig sa atin ngayon si Police Colonel Romel Rumbawa ng Integrity Monitor Enforcement Group. Salamat po sa inyong pakikinig, sir. Markado! Bilang naman ang mga naitalang sugatan dahil sa aksidente sa kalsada ng Semana Santa, tumaas ng 150%. Ayon kay Undersecretary Alberto Mingit, kapagsalita ng Department of Health, mula March 29 hanggang April 2, umabot ng 1,091 ang mga naitalang sugatan. Mas mataas kumpara sa 437 nung nakaraang taon. Mula muna ito sa 161 ospital sa bansa kung saan pinakamarami ang naitala sa Region 3 na nasa 196. Habang nasa 161 naman sa Region 11 at 159 sa Region 1. Pero posible pa muna itong madagdagan dahil may hinintay pa silang datos hanggang April 6. Ngayon po yan, April 6.
yung kanila pong monitoring. Markado! Paggunita naman ng Semana Santa, naging generally peaceful o mapayapa sa pangkalahatan. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO. Walang naitalang malaking insidente maliban sa mga tinatawag na petty crimes na agad namang naaksyonan. Sa kabila nito, natiling nakabantay ang mga pulis sa mga matataong lugar gaya ng simbahan, terminal, pantalan, paliparan at maging sa mga lugar pasyalan. Matili rin silang naka-full alert hanggang ngayong araw para sa mga pagbabalik Maynila ng mga nagbakasyon sa mga probinsya. Markado! At MRT3 may alok na libreng sakay para sa lahat ng mga veteranong sundalo simula ngayong araw hanggang sa Sabado, April 11. Ito'y bilang pakikisa sa pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagatingan at 2026 Philippine Veterans Week. Maring avail ang mga veterano ang libreng sakay sa buong oras ng operasyon ng MRT3 basta't magpakita lamang ng Veterans ID o anumang patunay ng pagkakakilanlan. Libre ring makakasakay ang isang pasahero na kasama ang veterano. Markado! Tatlong insidente naman ng ash emission na obserbahan ng PHIVOX sa Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Ayon sa PHIVOX na itala ang mga pagbuga ng Bulkang Dakong alas 10 ng hapon, alas 3 ng hapon at alas 5:09 ng hapon. Lumikha ang aktibidad ng fumes na may taas na hanggang 1,200 metro mula sa bunganga ng bulkan. Sakay nakataas pa rin sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon, bunsod ng nagpapatuloy na aktibidad nito. Markado! At mga kapuso, dyan po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Mga kapuso, dito po sa DCWP, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Antabayanan po, susunod na programa, Umaga na Balita na. Ang inyong makakasama, pansamantalang hahalili kay Mau de la Cruz. Markado muna. Ha? Oo, ang inyong makakasama mamaya. Oras natin mga kapuso,